1945, ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nasa huling yugto nito, malupit, madyugo, at hindi mapipigilan. Sa hilagang kabundukan ng Pilipinas, sa mga masukal at mahamog na kagubatan ng Ifugao, unti-unting bumabagsak ang dating makapangyarihang imperyong Hapon. Ang Tigre ng Malaya, General Tomoyuki Yamashita, na minsang kinatakutan sa buong Asya, ay isa ng takas. Ang kanyang hukbo ay wasak, walang supply, gutom, pagod, at palihim na lumulusong paakyat sa kabundukan, dala ang natitirang anino ng kanyang pamumuno. Ngunit hindi basta-basta ang mga bundok na ito. Ito ang Kiangan, lupang ninuno ng mga Igorot, mandirigma, manggagabay, tagapangalaga ng lupaing matagal ng tinatawag nilang tahanan. Alam ng mga Igorot ang bawat liko, bawat yapot ng kabundukan, parang dugong dumadaloy sa kanilang mga ugat. At ngayon, sila'y kakampi ng mga gerilyang Pilipino at sundalong Amerikano, hindi lamang bilang gabay, kundi bilang susi sa pagtatapos ng digmaan. Sa pamamagitan ng mga lihim na daan, mga landas na nilalakaran ng katahimikan, unti-unting naipit ang Tigre. Bawat lambak ay bitag, bawat tuktok ay tanod, wala ng takas. At sa wakas, ikalawa ng Setyembre taong 1945, sa isang payak na kubo sa mataas na bahagi ng Kiangan, naganap ang hindi maiiwasan. Napalibutan, natalo, hindi sa lakas ng katawan, kundi sa bigat ng kasaysayan, sumuko si General Yamashita. Oo, sa mga general ng Amerika at Pilipinas siya formal na sumuko. Ngunit ang mga bundok, at ang kanyang mga mamamayan, ang tunay na nagpatambas sa kanya. At sa sandaling iyon, sa kabundukan ng Cordillera, malayo sa mga headline ng mundo, nagtapos ang digmaan sa Pilipinas. Ang Tigre ay nabihag, at naisulat sa kasaysayan ang katapusan, sa pamamagitan ng tapang ng isang bayang hindi kailanman yumuko.